our minds. I pray, O Lord, na sa gabing ito, Panginoon, ay makahanap po kami ng comfort sa iyo, Panginoon, in your word. Lord, we thank you and we honor you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpak po ulit natin ang Panginoon. At pwede po bang sabihin natin sa limang tao, God is with you. 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 Sige po, makakaupo na po tayo. Let me just share to you. Good evening po ulit. Ako po pala si Lee. Asawa po ni Anne and mother-in-law ko po. Si Mama Christina. And I just want to thank you all for being with us tonight, and let me just share to you po, the Word of God na I believe na makakatulong po sa atin ito as we go through seasons in life. Ang family po namin is going through a season in life, and I don't know kung meron din po ditong may mga pinagdaanan, pero I believe that the Word of God is the source of our comfort. And ngayon po, let me share to you 5 truths about life. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2, it says here, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. So the Bible is telling us that there is a time for everything. May panahon po para magsaya, mag-celebrate. May panahon din naman po for sadness. No? Hindi natin maiiwasan yan. There is a time for to be born. And there is also a time to die. No? And dito po nakita ko na meron po tayong dapat maintindihan sa buhay. Number 1 is that life is a gift from God. Life is a gift from God. Sabihin nga po natin yan sa katabi natin, life is a gift from God. Life is a gift from God. Yung buhay po ni Mama Christina, 62 years of her life, ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat din sa Diyos sa buhay ni Mama Christina. Siyempre, hindi ko po makikilala yung Coleman family. No? And lahat po tayo, lahat na nandito ngayon, our life is a gift from God. Pag naintindihan po natin yun, magbabago yung perspective ng buhay natin. Magbabago yung the way we live life. If we just understand that ito pong buhay natin ay kaloob lang ng Panginoon eh. And the second truth na gusto ko pong i-share sa bawat isa is that life on earth is temporary only. Yung buhay po natin dito sa mundong to, nakakalungkot mang isipin, pero temporary lang talaga. Siguro po may mga na-experience na po tayong lahat dito ng mga loved ones na nag-pass away. Isang patunay yun na ang buhay po natin dito ay temporary lamang. And according to Ecclesiastes 7 verse 2 to 4, sabi po ni King Solomon, no? Si King Solomon po, isa po siya sa pinakamatalinong nabuhay sa buong mundo. Especially in his time. Napaka-sikat po niya at influential na leader. Isa sa pinakamayamang leader. And at the end of his life, no, nagkaroon po siya ng realization. Ang sabi niya, siya din po yung nagsulat ng life, everything as yung kaninang binasa natin, na there is a time for everything. At isa po sa mga realization niya, sabi niya, it is better to go to a house of mourning than to a house of feasting. For death is the destiny of everyone. The living should take this to heart. Frustration or sadness is better than laughter, because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Sabi niya, madalas po na mas maganda pa daw na mag-gather sa house of mourning or siguro sa funeral service
No, where we are in the house of sadness, of frustration. Kaysa daw sa lugar na nagpa-party o nagpipiesta ang mga tao. Bakit? Kasi sa lugar daw ng sadness o ng iyakan, napapaisip yung tao eh. No? Pero pag masaya tayo, pagka hindi tayo nakakapag-contemplate about life eh. Tama? And so sabi niya, in the house of mourning or in the house of sadness, nakikita ng tao na death is the destiny of everyone. Okay? Lahat po tayo dito. Death is our destiny. And we are not certain, hindi natin alam kung kailan. Okay? But we know that death is coming. Death is certain. Hindi ko po tinatakot yung about isa, pero gusto ko pong mabago ng Bible yung perspective natin about life. And number 3, truth, is that the length of life is decided by God. The length of our life is decided by God. Wala pong makakapag-decide ng kung, Lord, hanggang hanggang 80 ako Lord, pwede bang hanggang 100 ako para matagal-tagal? Wala makakapag-decide ng ganun. The length of life is decided only by God. Meron pong mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin. Hindi natin kayang pagdesisyonan. Okay? Kahit po pala desisyon tayo, hindi natin kayang desisyonan ang length ng buhay natin. Sabi nga nung kanta, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. No? The length of life is decided by God. And sa buhay po ni Mama Christina, kung alam niyo po, this has been a long battle. Ilang taon po, mga 5 years na ba ako yung Francis. And marami na pong mga nagbigay ng taning sa buhay ni Mama, ng mga doktor. Gantong buwan na lang. Pero still, binigyan pa ng Panginoon ng ilang years pa. Tama po ba? Naalala nga po namin yung may doktor na nakapagsabi na gantong month na lang si Mama, nauna pa yung doktor. Pero ang point is, hindi ko natin hawak yung buhay natin eh. Kahit pa sabihin sa atin na, Dok, gano'n na itatagal yung buhay ko? 10 na lang. 10 years? 10 months? 10, 9, 8, 10 seconds na lang pala. Hindi natin madedetermine eh. It's only God. Tama po ba? Pwede mo sabihin natin sa katabi natin, huwag naman sana bukas. Huwag naman sana bukas. Lord, sana po, wag. Pero hindi po natin alam. The length of life is decided by God only. Hindi po natin pwedeng kunin sa Diyos yung desisyon na ito. Tama po ba? And next truth about life is that the secret to understanding life is to trust in God. Ito po ay sinasabi ng Bible. Ang sikreto po para mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang meaning ng buhay is walang iba kundi magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ng Bible in Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Sabi ng Bible, ang susi para maintindihan mo ang buhay at magkaroon ng direksyon ng buhay natin, no, is to trust in God. Alam niyo po, kung siguro may nagtatanong sa inyong isip ngayon, gaano ba katagal yung buhay ko, no? Hindi mo masasagot yan. At hindi din mari-reveal sa atin ni God yan ngayon kung hanggang kailan. Pero meron siyang ni-reveal sa atin na pwedeng masagot na tanong. At yun ay
anong purpose ng buhay ko? No? Siguro ang dapat tanong natin, instead of, Lord, hanggang kailan na lang mabuhay ko? Siguro dapat ang tanong natin is, Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa buhay ko? Ano yung direksyon na gusto mong gawin ko sa buhay ko? Habang nabubuhay ka, ako, ano yung gusto mong ipagawa sa akin? Tama? At ang pinapagawa sa atin ng Diyos is to trust in Him. Because there are situations in our lives na hindi natin maiintindihan. And all we can do is to trust in Him. Pwede bang sabihin natin sa katabi natin, magtiwala ka sa Diyos. Tiwala ka sa Diyos. Amen? If we understand that, Tiwala ka sa yung pain in life, lalo pag nagdadaan tayo sa mga difficult seasons in life, mababawasan yung pain mo kapag may trust ka. It's like this illustration. Yung isang baso po ng tubig, isang baso, pag nilagyan mo ng isang, siguro isang dakot ng, asin. Pag nilagyan mo ng isang dakot ng asin yan, yung tubig na yun sobrang alat. Tama? But if you will put that salt sa isang basin ng tubig, medyo hindi mo mararamdaman yung alat. Kasi marami yung tubig. Lalo siguro pagka planggana or malaking talaga. Hindi na mararamdaman o hindi na masyadong malalasahan yung alat. So ganun din yung trust natin sa Panginoon. No? If we have this big trust in God, yung pain nababawasan eh. Naiintindihan mo na yung buhay ay hindi mo kaya kontrolin lahat eh. Tama? Kaya nagtitiwala na lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? And next truth, last na lang po, is that trust in God leads to eternal life. Trusting in God leads to eternal life. It says in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." No? Tama po na ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. Sabi nga po ng iba, ay yung buhay daw po ay parang basketball po. Kapag 1 to 20 years old, first quarter yan. No? 21 to 40, second quarter. No? Ilan na po nasa second quarter? Meron na po ba mga nasa first quarter pa lang, 1 to 20 years old. Pagka 51 to 60, third quarter na yan. May mga third quarter na po ba dito? Ayan, meron na. Pagka 61 to 80, fourth quarter na po yan. Fourth quarter. So, blessed na po tayo niyan kapag umabot tayo ng 40. Ng fourth quarter. Kasi sabi ng mga doktor po, ang lifespan, average lifespan ng tao ay 50 to 60 years old lang. So, siguro pag lumagpas tayo doon, bonus na sa Panginoon. At kapag 81 to 100 to 81 above ka, overtime na. May mga overtime na po ba dito? Sobrang blessing na po yan. Magbago na po tayo. Pero no matter anong quarter ng buhay natin, dapat natin malaman na life is really temporary. But there is eternal life. There is life after death. At wala pong ibang makakapagbigay nun, kundi ang ating Panginoong Jesus lang. That's why, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, "Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Mas maganda kung anumang quarter ng buhay po natin ngayon, secured na tayo sa eternity natin. No? May insurance na tayo sa eternity. And that happens when you trust in God. Entrust God your life. No? Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, pagkatiwalaan natin ng Panginoon, and let's trust God with our lives. Lord, sa iyo ang buhay ko, Lord. Jesus, ikaw po ang maging leader ng buhay ko. My life is not my own, kaya hindi ko gustong gawin kung ano yung gusto ko lang, pero kung ano yung gusto mong gawin ko sa buhay ko. Amen? And so, tonight, I think, I feel in my heart that
God wants us to have a different view in life. God has blessed us with 62 years ng experience ng existence ni Mama Cristina. It has been a great gift for us. And ikaw din, kung ano man yung years na binigay sa ng Panginoon, it is a gift from God. And why not, I challenge everyone, why not starting today, sabihin natin sa Panginoon, Lord, simula sa oras na to, I want to have a different view in life. I want to understand that life is only a gift, life is temporary. And I want the remaining days of my life to be entrusted to you. If you're that person, can I just invite you to close your eyes right now? And I pray that God will speak to your heart. I believe na hindi po aksidente na nandito tayo ngayong gabi na ito. And I believe God is speaking to your heart right now. At sinasabi na sa'yo, anak, magtiwala ka sa akin. Anak, ipagkatiwala mo sa akin yung buhay mo. You may be experiencing also a difficult season in your life today, but God is telling us to trust Him, to just trust Him. And if you're that person that you want to entrust your life to God, kung gusto mo ipagkatiwala yung buhay mo sa Panginoon, can I just invite you to stand up right now and we will just pray. Come on, tayo po tayo at tayo po'y mananalangin. Panginoon, sa oras po ninyo, just want to acknowledge you. You are the giver of life. You are the giver of joy. You are the giver of love. And so right now, Lord, we humble down ourselves. Patawarin mo kami kung kami yung humawak ng buhay namin, kami yung laging nagdidesisyon ng buhay namin, kung anong direksyon ng buhay namin. Pero ang sikreto pala sa buhay ay magtiwala sa iyo. Anumang season ang nararanasan namin, magtitiwala kami sa iyo. Salamat, Panginoon. If you're that person, you want to trust God with your life, pwede bang i-pray natin itong prayer na to? Sabihin natin, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan ko. At kung ako lang ang nasusunod sa buhay ko. Naniniwala ako, Panginoon, na namatay ka sa cross para iligtas ako at bigyan ako ng magandang buhay, ng tamang buhay. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari sa buhay ko. At tinatanggap ko ang plano mo para sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo, pwede bang sabihin natin sa katabi natin, regalo ng Diyos yung buhay mo. Sa kabila, regalo ka ng Diyos sa akin. Amen. And right now, we will commit the body of Mama Cristina to the Lord. Again, her life is a gift from God to us, to the family, sa mga relatives po, sa mga kaibigan. And let's just honor the Lord. Let's just worship Him and commit her body, Mama Cristina's body. Father, we thank you for this night that you have given us. We thank you for the 62 years of Mama Cristina's existence. We thank you for the
for your love that has been shown through her life. We thank you for the impact that she has created in the life of the people around her, her family, her relatives, Lord, mga kaibigan po niya. We thank you, Lord, for your goodness that has been shown through her life. We thank you for your power, for your provision that has been shown through her life, O God. At sa oras po na ito, we are committing her body to you. Since death has once more visited us and taken from us our beloved mother, sister, it has become our sad duty to commit her body to the grave, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, and our inspiring privilege to commend her soul to our Maker, Father, and Redeemer, in the confident hope of the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ, the resurrection of the body from the grave, and the joyous life reserved for the children of light in the realms of glory. We honor you, O God. We commit her body to you. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Again, palapakan po natin ang Panginoon. Kung meron pong gusto mag-view, pwede po tayo mag-view. God bless po sa bawat isa. Sa'yo kasama. Kanino pa ako? Nasa baba. Nag-iwas sila. Pumasok na. Kita mo sa kanya. Kuya, papicturehan kami ni Papsi. Papi? Papi po ko. Dito tayo. Kanina. Naka-video to, ano ko lang.
sabi mo? Umiiyak na. Iyak. Yeah.